Hello po, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Welcome sa ating episode ngayong araw. Marami tayong mga pag-usapan, mga kaibigan, na mga usaping lipunan na kailangan nating maintindihan talaga. Ano po? But bago sa lahat, nais ko pong ipabot ang aking mga pagbati sa ating mga kababayan. Saan man kayo sa sulok ng mundo, magandang araw, good day po sa ating lahat. Kumusta po? Sama-sama tayo mga kababayan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, maaari po bang mag-subscribe para po lagi tayong updated. Ano po? Pag-usapan natin itong mainit na usapin ngayon. Mula nang lumabas ang isang ex-military, ex-marines, para ilahad niya ang kanyang nalalaman sa mga kalukuhang may alam siya sa walang kamatayang kontrobersi sa mga sindikatong kumita po dito sa flood control, mga kaibigan. Lumabas siya at sinabi niya, mga kababayan, ang alam niya tungkol sa paghahatid po ng pira, yung tinatawag nilang basura. Hinahatid niya, mga kababayan, sa bahay ni Saldico at sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Meron talagang mga ginagawa, mga kaibigan, na paghahatid po ng mga pera. Mantakin mo, di ba? Sa Senate investigation, mga kababayan, sinabi niyang may code name sila, mga kaibigan, na ang pera ay basura na maghahatid sila ng basura, mga kababayan. Ngayon, nang dahil sa paglantad ni Marine Sergeant Orly Gutisa, uminit talaga, mga kababayan, ang usaping ito. Kasi nga po, siya mismo ang nagbanggit ng pangalan ng former Speaker of the House na nagdala rin sila talaga, mga kababayan, ng mali-malitang pera doon sa kanyang bahay. Alam niyo, biglang naglabas, mga kaibigan, ng mga pahayag, pero hindi naman nagpapa-interview, wala namang video. Hindi natin alam talaga, mga kababayan, kung ito'y galing sa kanyang mga media defender diyan sa Facebook. Biglang lumabas, mga kababayan, ang mga denials na it is impossible na doon sa bahay na sinabing doon hinatid ni Sergeant Gutesa ang pera, because January of 2004 ay under renovation daw. Pero sa bagay naman, walang problema yan. That whether or not it is under renovation or what, makita ninyo ang mga ginagawa nilang, kung saan nila dinadaan po ang pera. Di ba? May mga lumabas, mga kababayan, dyan sa Facebook na pinabulaanan yung bahay na yun daw under renovation since January of 2024. Parang tinama-tama, mga kababayan, ang pagkasabi na in 2024, sabi ni Orly Gutesa na naghatid siya doon. Tapos lumabas, mga kababayan, ang mga explanation. Ewan ko kayo kung maniwala kayo. Kung ako, mga kababayan, ang tatanungin, mukhang hindi ka panipaniwala. Bakit po? A simple statement na ganun ang pinalabas diyan sa social media. Hindi naman pinakita, mga kababayan, kung yung bahay na iyon talaga ay supported of any pictures man lamang na magpapakita talaga na under renovation. Wala naman po. Di po ba? Para ang taong bayan maniwala, mga kaibigan, di ba? Kailangan may suporta na. Ito, may mga pictures dito na in January of 2004 talagang under renovation. Alam niyo, even under renovation, mga kababayan, kung taguin ang transaksyon, hindi dininay na wala silang natanggap. Di ba po? Ang sinabi lamang is under renovation. Alam niyo, kahit na under renovation, mga kaibigan, ang area o ang bahay, hindi po pwedeng sabihin na because it is under renovation, walang pwedeng makapasok na tao doon. At walang pwedeng mga bagay-bagay na dadalhin doon
na maliwanag, mga kaibigan, na mayroong delivery doon. Ang kanilang ginawa, mga kababayan, di ba, na lumabas sa social media, yan sa Facebook, na sinabing hindi totoo because yung bahay daw na sinabing dinalahan ng pera, mga kaibigan, ni Orly Gutesa is under renovation. Alam niyo, a simple word saying that it is under renovation, hindi po iyon nakakapag-erase sa istorya o narrative na walang dineliver doon. Hindi po ba? Hindi makakakontra ng narrative na walang dineliver doon. Di ba? Kasi kahit na under renovation, mas lalong-lalo na, mga kaibigan, na pwedeng may papasok kung ano-ano man. Because it may be mga gamit na para sa renovation. Hindi po ba? It may be mga gamit na para sa renovation na ipapasok doon. But it does not negate, mga kababayan, na because under renovation, hindi totoo yung sinabi ni Orly Gutesa na wala siyang dineliver doon. Hindi mo ba? Yung perception of merong dineliver, mga kababayan, hindi yun nila na controvert. Hindi totoo, walang dineliver. Kung sabihin lang, mga kababayan, na hindi yun totoo na nag-deliver siya kasi in January of 2024 ay under renovation, mga kababayan, manipis na reasoning yun. Mas lalong may makakapasok doon when it is under renovation. Di ba? Kasi po, it could be magagamit ng pagre-renovate. Di ba po? Tama? It could be mga gamit ng pagre-renovate. Kung sakali may pinasok, di ba? So, kung i-connect mo yun, yung sinabi nila, mga kababayan, na basura, mas lalo nang pwedeng lagyan doon muna. In the meantime, kasi, hindi, malinis. Sabihin lang natin. Kasi under renovation, pwedeng kukuha ka ng ibang mga basura nga sa iba, ilalagay mo doon. Pwede naman. Total naman, under renovation, pwede namang linisin yan after matapos ang renovation. Pwede din ganun ang isip na gawin natin. Ano po? Dapat mayroon silang controverting evidence doon na magsasabing it is impossible na makapag-deliver siya doon kasi nga po, una, siguro wala ng tao at walang magbubukas. Sino namang magbubukas doon? Paano sila makapasok kung walang nagbubukas? Di ba? Ang ibig pong sabihin, kung walang nagbubukas, walang tao. Di ba po? Hindi naman sinabing hindi totoo yun. Kasi paano makapasok sila? Wala namang magbubukas. Nakasirado lagi yan kasi walang nagtira. Hindi naman sinabi. Number 2, wala namang ebidensyang pinalabas. Kahit na mga pictures na talagang totoo na under construction nung panahon na yon. And number 3, hindi niya matalo ang sinasabi ni Gutesa na naghatid siya doon ng mali-malita na basura na yung pala ang ibig sabihin doon basura is pera. Hindi matatalo yun. Matibay, mga kababayan, na pagkasabi yun. Ang taong bayan, mga kaibigan, ang maghuhusgan. Kaya nga po si Gutesa, ayaw niya, mga kaibigan, na magpa-ano siya ng witness protection. Kasi po, pagka nakapasok ka sa witness protection, dadalhin ka na naman doon ni Boying Rimulya, mga kaibigan. At pagkatapos, pagbalik mo dito, iba na. Bibigyan ka na ng ibang affidavit. Nakita ba ninyo yung reaksyon, mga kaibigan, ni Alcantara? Na napaalam siya, mga kababayan, sa chairman ng Blue Ribbon nung nag-hearing sila. Dalhin mo na nila daw doon, short period of time lang. Nung bumalik, mga kababayan, problematic na problematic na, mga kababayan, si Alcantara. Kasi makikita naman, mga kababayan,
may mga video na binigyan siya ng ibang papel na sa tingin natin mga kababayan, is affidavit yun. At ito namang chairman, imbis na may sinabi mga kababayan na, kasi pagka alam mo talaga, hindi mo na kailangan mga kababayan yung affidavit eh. For purposes of evidence, pwede yun. Pero kung ang nalalaman mo, mga kaibigan, hindi na kailangan isusulat yun kung based on your personal knowledge. Diba po? Nakita ninyo yung reaksyon mga kababayan. Kasi sinusundan natin ito. Alam ko, sinusundan ito ng taong bayan, mga kaibigan. Hindi ba po? Basta subaybayan lamang ninyo ang ating mga episode kasi po tayo po ay magsusunod sa mga kaganapan po sa mga issues na ito. Okay? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag naman kalimutan mag-share and like. And also, don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.